Alam nyo, madalas nating pag-usapan ng tungkol sa mga huling araw, di ba? Pero naisip yun na ba kung ano talaga ang papel ng mga utos ng Diyos sa lahat ng yan? Tara't alamin natin kung paano nagiging susi ang unang pagkabuhay na mag-uli para patunayan ang katarungan ng Diyos. Okay, game. Simulan natin dito. Sa pinakasentro ng usapan tungkol sa mga huling araw, may isang malaking tanong. Isang cosmic challenge, kumbaga, na kailangan masagot. So, heto yung laban. Sa isang sulok, may akusasyon. Sabi ni Satanas, yung mga utos daw ng Diyos, hindi makatarungan. Kasi, imposible raw sundin. Imposible. Pero sa kabila, anong sagot ng Diyos? Sinasabi niya na ang mga utos niya hindi pabigat. Sa katunayan, kayang-kaya daw itong sundin. Sige nga, isipin natin to. What if totoo yung sinasabi ng nag-aakusa? Anong mangyayari? Well, kung totoo nga yun, napakalaki ng problema. Ibig sabihin, yung paghatol ng Diyos, hindi na pala to tungkol sa katarungan. Para na lang itong isang bitag, isang malupit na patibong. Ang pamamahala niya, magiging pamamahala ng kamatayan, kung saan lahat na nilikha niya ay diretso sa lawa ng apoy. Grabe yung implikasyon, di ba? So, paano sasagutin ng Diyos ang ganito kabigat na paratang? Well, ang sagot pala ay matatagpuan sa isang napaka-espesyal na grupo ng mga tao. Silang dinatawag na mga martir saksi. At linawin natin na, hindi sila ordinaryong mananampalataya. Sila yung mga handang patunayan yung pag-ibig nila sa Diyos at sa kapwa. Paano? Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos, kahit pa ang ibig sabihin nito ay kamatayan. Kumbaga, yung mismong buhay nila at kamatayan ang nagsisilbing ebidensya. Sila ang walking and dying proof na mali ang akusasyon ni Satanas. Sila ang patunay na ang mga utos ng Diyos o, posible, kayang-kaya talagang sundin. At itong verse mula sa Revelation, perfecto. Sinasabi dito na nagtagumpay sila dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Gets nyo? Ang patotoo nila hindi lang sinabi, isinabuhay nila. Yun mismo yung sandata nila. Okay, so dito na tayo papunta sa grand finale. Ang pinaka-climactic event na magpapatunay sa batas ng Diyos, once and for all. Ang lahat ay magsisimula sa isang tunog. Ang tunog ng ikapito at huling trompeta. At sa sandaling marinig yan, isang kaganapan ang yayanig sa lahat. Isang bagay na babago sa takbo ng kasaysayan. At ito na yon, ang katuparan ng sinasabi sa 1 Corinthians na ang mga patay ay bubuhayin muli. Ito ang unang pagkabuhay ng muli. Pero tandaan ha, hindi ito para sa lahat. Para lang ito sa isang piling-piling grupo. So ito yung pinaka-importante. Yung unang pagkabuhay na mag-uli, hindi lang yan, alam mo na, basta-basta pagbalik sa buhay. Hindi. Ito ay isang parang legal na proklamasyon sa buong universe. Isang deklarasyon na dahil sinunod nila ang mga utos, tinalo nila ang kamatayan. Wala na itong kapangyarihan sa kanila. Ang lohika nito actually napakasimple lang. Tingnan natin. Una, ang kasalanan ay paglabag sa utos. Pangalawa, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So pangatlo, kung matatalo mo ang kamatayan, ibig sabihin natalo mo rin ang kasalanan. At pang-apat, kung natalo mo ang kasalanan, anong napatunayan mo? Nasunod mo ang mga utos. See, it's the ultimate proof. Okay, so napatunayan na, validated na yung batas. Anong susunod? Ngayon, pwede nang magsimula ang susunod na kabanata sa plano ng Diyos. Dahil nga napatunayan na ng unang pagkabuhay na mag-uli na ang batas ay makatarungan at posibleng sundin, set na ang stage para sa paghuhukom. Yung batas na dating inakusahang imposible, yun na ngayon ang magiging standard ng katwiran para sa lahat. At tingnan nyo to, sobrang linaw. Sino ang kasali? Sabi dito, taning mga martyr saksi lang. Sila yung mga namatay para sa kanilang pananampalataya. Anong napatunayan nila? Na kayang sundin ang mga utos. At yung reward, wow, hindi lang sila binuhay muli. Sila ay maghahari sa kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon at yung tinatawag na ikalawang kamatayan, wala nang epekto sa kanila. Sa kabila ng lahat ng ito, ng akusasyon, ng pagpapatunay, ng pagkabuhay na mag-uli, ang lahat ay bumabalik sa isang fundamental na idea. At iyon ay pag-ibig.
Kasi ayon sa pananaw na ito, yung mga utos, hindi yan basta listahan ng do's and don'ts. Hindi. Ito yung paraan para maipakita yung pinakamataas na uri ng pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. At sino ang perfect example nito? Walang iba kundi ang mga martyr saksi. Sa pagbibigay ng sarili nilang buhay dahil sa pag-ibig, hindi lang nila sinunod ang utos. Dinala nila ito sa pinakatuktok, tinupad nila ito sa pinakasukdulan. Kaya naman yung sakripisyo nila ang nagsisilbing final irrefutable evidence. Ang huling salita sa usapan, ang patunay na ang batas ng Diyos ay totoo, makatarungan at sa kahuli-hulihan, isang kwento tungkol sa pag-ibig. So, iiwan ko kayo sa isang tanong. Kung ang pagsunod sa utos ay isang gawa ng pag-ibig at ang pinakasukdulan nitong pagpapakita ay ang pag-aalay ng buhay, ano kaya ang ibig sabihin niyan para sa'yo, sa buhay mo ngayon?